Hello mga ka-Clover! Sa maraming kultura, ang aso ay hindi lamang itinuturing na matalik na kaibigan ng tao, kundi isang simbolo ng swerte, proteksyon at katapatan. Sa Pilipinas man o sa mga paniniwalang tulad ng Feng Shui, pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng alagang aso, lalo na kung ito ay minamahal at inaalagaan ng mabuti, ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa tahanan, mula sa pagbabantay ng bahay hanggang sa pagbibigay ng emosyonal na suporta. Ang presensya ng aso ay hindi lamang nagbibigay saya, kundi nagdudulot din ng magandang kapalaran at harmonya sa buhay ng isang tao. Alam nyo ba na ang pag-aalaga ng aso ay may maraming positibong dulot na swerte, ayon sa mga paniniwala, kultura at maging sa praktikal na aspeto ng buhay? Number 1, protection sa bahay at negatibong enerhiya. Sa maraming kultura, lalo na sa Feng Shui, ang aso ay itinuturing na tagapagbantay laban sa malas, masamang espiritu at negatibong enerhiya. Kapag ang aso ay tahol ng tahol, lalo na sa gabi, sinasabing nagbibigay ito ng babala o proteksyon, katapatan at kasaganaan. Ang aso ay simbolo ng loyalty at trust. Sa Feng Shui, ang tapat na alaga ay nag-a-attract ng mga tapat na tao at mabuting kapalaran sa buhay at negosyo. Ang presensya ng aso sa tahanan ay sumisimbolo rin ng matatag na relasyon sa pamilya at kaibigan na mahalaga para sa masaganang pamumuhay. Emosyonal at mental na swerte. Nakakatulong ang aso sa stress relief, kaligayahan at compassionate na pawang mahalagang aspeto ng maswerteng buhay. Ang mga taong may alagang aso ay karaniwang mas masaya, relax at emotionally balanced. Swerte sa kalusugan ng isip at damdamin. Dahil sa kailangan ng aso ng regular na paglalakad at laro, napipilitan ng may-ari na gumalaw at mag-ehersisyo, kaya nagiging mas aktibo at malusog. Sinasabing ang malusog na katawan ay bukas sa mas maraming biyaya at enerhiya. Mabuting karma o enerhiya. Ang pag-aaruga sa hayop ay isang gawaing may kabutihang loob. Sa maraming paniniwala, ang pagtulong sa nilalang na mas mahina tulad ng hayop ay naghahatid ng balik na biyaya o swerte sa buhay. Kung mag-aalaga ka ng aso, siguraduhin ito ay inaalagaan ng maayos, dahil ang malas o stress ay dumarating din kung pinabayaan ang hayop. Ang tunay na swerte ay nagmumula sa mabuting ugnayan sa alaga. Ang mga alagang aso ay nagbibigay ng emosyonal na suporta na nakakatulong sa mental health. Isang uri ng swerte rin ito sa personal na aspeto. Aso rin ang kadalasang tagapagbantay, kaya nagdudulot ng kapanatagan at seguridad na bahagi ng isang maayos at maswerteng pamumuhay. Ang pagkakaroon ng alagang aso o pusa ay may iba't ibang kahulugan at simbolismo. Depende sa kultura, paniniwala at personalidad ng tao. Narito ang kanilang interpretasyon. Ang pag-aalaga ng aso ay may kahulugan at simbolismo. Number 1, katapatan at proteksyon. Ang aso ay kilala bilang man's best friend. Simbolo din ito ng loyalty, proteksyon at pagkakaibigan. Halimbawa, sa maraming kultura, ang taong may alagang aso ay itinuturing na mapagkatiwalaan at mapag-alaga. Number 2, katapangan at katapatan sa pamilya. Karaniwan, ang mga asong alaga ay tagapagtanggol ng tahanan. Kaya, simbolo rin ito ng pagiging pamilyar at responsableng tao. Kapag kayo naman ay may alagang pusa, meron itong kahulugan at simbolismo ng kalayaan at misteryo.
Ang pusa ay simbolo ng independence at intuition. Karaniwang sinasabing ang mga alagang pusa ay malaya, mapagmasid at introspective. Ayon sa Feng Shui, ang aso ay simbolo ng loyalty, protection at good luck. Mainam silang alagaan lalo na kung gusto mong pag-igtingin ang seguridad at kasaganahan sa bahay. Ang ilang breed ng aso tulad ng food dogs na lion dog figures sa Feng Shui ay ginagamit bilang proteksyon laban sa malas at masasamang espiritu o positive energy, lalo na kung masaya at malusog ito. Kung may katanungan po kayo na ano bang klase ng aso ang nagdadala ng swerte? Sa Feng Shui, walang iisang pinakamaswerteng breed na aso. Pero may ilang breed na itinuturing na mas mapalad o mas mainam batay sa kanilang enerhiya, hitsura at simbolismo. Narito ang ilan sa mga breed na karaniwang inuugnay sa swerte at magandang chi. Number 1, Shih Tzu. Kilalang bilang lion dog ng China. Itinuturing itong royal dog noong panahon ng mga emperador. Simbolo ito ng karangyaan, kasaganahan at proteksyon. Malambing at bantay sa bahay. Nagdudulot ng positibong enerhiya. Number 2, Pekingese. Ang Pekingese ay isa rin itong imperial dog sa China at sinasabing may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu. Simbolo ng loyalty, dignity at espiritual na proteksyon. Number 3, Pomeranian. Maliit pero alerto. Mainam para sa chi activation sa bahay. Madalas iniuugnay sa kaligayahan at lively energy, kaya nagbibigay saya at swerte sa paligid. Number 4, Golden Retriever. Ang Golden Retriever ay isa sa mga breed na may napakagandang ugali, loyal, friendly at madaling turuan. In Feng Shui, ang positive traits ng alaga ay nagpapalakas ng good fortune sa pamilya. Mainam silang alaga kung gusto mong palakasin ang harmonya sa bahay. Number 5, Chow Chow. Ang Chow Chow ay isa ring sinaunang Chinese breed. Kadalasang konektado sa proteksyon at pagiging guardian. Mabuting bantay at tahimik. Symbol ng strong protective energy. Number 6, Tibetan Mastiff. Ang Tibetan Mastiff ay tinuturing na banal na bantay ng mga monasteryo sa Tibet. Pinaniniwala ang may kakayahang protektahan ang tahanan laban sa malas at masasamang espiritu. Last but not the least ay ang ating aspin na aso. Ang aspin o asong Pinoy ay maaari ring magdala ng swerte. Kahit hindi ito pure breed tulad ng ibang lahi, sa katunayan maraming positibong simbolismo ang nauugnay sa aspin, lalo na sa kulturang Pilipino. Bakit maswerte ang aspin? Number 1, simbolo ng katapatan at katatagan. Ang aspin ay tapat, matalino at madaling turuan. Sila ay likas na protective at mapagbantay, kaya magandang tagapangalaga ng bahay. Sa Feng Shui at lokal na paniniwala, ang matapat na aso ay nagdadala ng proteksyon at positibong enerhiya. Number 2, resilience o tibay. Kilala ang aspin sa kanilang tibay at kakayahang mabuhay sa iba't ibang kondisyon. Ang pagkakaroon ng alagang resilient ay sumisimbolo sa tatag ng pamilya at kakayahang lampasan ang pagsubok. Isang uri rin ng swerte. Number 3, swerte dahil sa puso. Kapag inampun o iniligtas mo ang isang aspin, sinasabing ang mabuting gawa ay bumabalik sa iyo sa anyo ng swerte at biyaya. Ang kindness sa hayop ay may karmic return sa Feng Shui at spiritual beliefs. Number 4, bantay kontra negatibong enerhiya. Maraming paniniwala na ang mga asong Pinoy ay nakakaramdam ng masamang espiritu at nagbibigay ng babala tulad ng tahol sa gabi. Dahil dito, tagapagtanggol sila ng tahanan, hindi lang sa tao, kundi pati sa espiritual na aspeto. Kaya mga ka-Clover,
Kahit anumang uri ang inyong alagang aso, para mapanatili ang swerte, siguraduhing malusog, malinis at masaya ang iyong alagang aso. Alagaan sila ng may pagmamahal. Ang swerte ay dumarating sa mga pusong marunong magmahal sa kapwa at hayop. Ilagay ang kanilang tulugan sa lugar na maaliwalas at malapit sa pinto kung nais mong palakasin ang energy ng proteksyon. Uulitin ko, hindi nakabase ang swerte sa lahi ng aso, kundi sa ugnayan mo sa alaga at kung paano mo ito pinangangalagaan. Ang aspin dahil sa pagiging mapagkatiwalaan, matatag at mapagmahal ay tunay na asong maswerte sa buhay at tahanan. Bonus tip ko po sa inyo mga ka-clover. Kapag nanaginip ka na meron kang mabait na alagang aso, ay may kahulugan at simbolismo depende sa kilos, hitsura at pakiramdam sa panaginip. Sa pangkalahatan, ito ay nauugnay sa katapatan, proteksyon, emosyonal na koneksyon. At minsan ay babala o gabay dahil ang aso ay simbolo ng loyalty at trust. Kung may alaga kang aso sa panaginip, maaring senyales ito na may taong tapat at maaasahan sa buhay mo o ikaw mismo ay tapat sa iba. Emosyonal na koneksyon o kailangan ng kasama. Ang pagkakaroon ng alagang aso ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan sa emosyonal na suporta o companionship. Kung sa panaginip ay masaya ka sa piling ng alagang aso, ibig sabihin nun ay kontento ka sa mga relasyon mo. Pero kung malungkot o parang iniiwan na ka ng aso, maaaring pakiramdam mo ay nawawala ang tiwala ng isang kaibigan o ikaw ay nakakaramdam ng pagkukulang sa emosyon. Proteksyon at gabay. Ang aso ay itinuturing na guardian sa maraming kultura. Kung ikaw ay may alagang aso sa panaginip na tila binabantayan ka, ito ay tanda ng proteksyon. Maaring mula sa isang tao, espiritu o sarili mong instinct. Responsibilidad. Ang pagkakaroon ng alagang aso sa panaginip ay maaari ring sumisimbolo sa responsibilidad na tinanggap mo o kakaharapin mo sa totoong buhay. Maaring ito ay bagong obligasyon na kinakailangan mong alagaan o ingatan, tulad ng isang relasyon, proyekto o pamilya. Ang mabait na alagang aso sa panaginip ay tanda rin ng swerte o gantimpala sa kabutihang ginawa mo. Maaaring ito'y pahiwatig na may darating na biyaya bilang bunga ng iyong pagiging mabuti sa kapwa. Ito ang simbolismo ayon sa kulay ng aso kung napanaginipan mo. Ang puti, kalinisan, mabuting balita. Kapag itim, proteksyon, misteryo o babala sa isang sitwasyon. Kayumanggi, kulay aso, katapatan, pangkaraniwang kaligayahan. Pula, emosyon, pagmamahal o babala sa damdamin. Ang panaginip na may alagang aso ay malapit sa mga emosyonal at espiritual na aspeto ng buhay. Tiwala, proteksyon, pagmamahal at koneksyon. Ito rin ay maaaring maging gabay mula sa iyong isip o puso para mas mapansin mo ang tunay mong nararamdaman o ang ugnayan mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pag-aalaga ng aso ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan o responsibilidad. Ito rin ay isang espiritual na koneksyon sa kalikasan at sa positibong enerhiya na nais nating papasukin sa ating bahay. Sa perspektibo ng Feng Shui, ito ay isang hakbang tungo sa mas balansing tahanan, mas masayang pamilya at isang buhay na pinaghaharian ng katapatan, proteksyon at magandang kapalaran.